Nanindigan naman ng COMELEC na hindi na palalawigin pa ang voter registration na nakatakdang magtapos sa September 30. Sa ngayon kasi, nasa 5 milyon pa lamang daw ang voter applicants para sa 2025 midterm elections. Narito ang aking pampagising na balita. Ito ay may dalawang feature na tinatawag. Pwede siyang touchscreen para ka mag-withdraw sa bangko ng ATM at pwede rin po siya yung shading. Yung papel isi-shade yung mismong balota. Mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang nagpaliwanag sa ilang features ng bagong automated counting machines na gagamitin sa 2025 elections. Sa harap yan ng mga estudyante at lokal na pamahalaan sa Angeles, Pampanga para sa voter education at registration ng COMELEC. Sa kasalukuyan, umaabot pa lang sa mahigit 5 milyon ang naprosesong voter application ng COMELEC. Kasama na riyan ang nasa 3 milyong bagong nagparehistro. Ang problema, mababa pa ito sa 5.2 milyon na mga na-deactivate na botante matapos hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan. So, naniniwala tayo dyan na kulang lang talaga sila sa panahon. Walang oras, nagtatrabaho, nag-aaral. Ang iba hindi makaalis sa bahay. Kaya dapat ilapit na natin yung registration. Nasa 2 buwan na lang bago ang deadline ng voter registration na matatapos sa September 30 at wala na raw yung extension. Kasabay nito, puspusan na rin daw ang paghahanda ng ahensya para naman sa filing ng Certificates of Candidacy na gaganapin sa October 1 hanggang 8 para sa mga tatakbo sa midterm elections. Aminado ang COMELEC, ministerial lamang ang kanilang tungkulin sa pagtanggap ng mga Certificates of Candidacy tuwing halalan. Ibig sabihin, lahat naman itatanggapin pa rin nila at hindi required na manghingi ng karagdagang dokumento na magpapatunay sa pagkakakilanlan ng isang kandidato. Kaya para mas maging transparent, inaprubahan ng COMELEC Unbank ang pagsasapubliko o paglalagay sa COMELEC website ng ilang detalye ng mga kandidato. Bukod sa pangalan, kasama rin sa isa sa publiko ang kanilang address, edad at partidong kinabibilangan sang-ayon sa Section 74 ng Omnibus Election Code. Para din maiwasan yung panloloko, misrepresentation, pandaraya, pagsisinungaling sa COC, marapat na ilabas natin yan para din yung mismo mga kandidato matakot. Kasi makikita na ng mga kababayan niya kung sino siya. Sa kabila naman ng isasampang misrepresentation case ng COMELEC laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go, pwede pa rin daw siyang maghain ng COC sa darating na halalan. Pero hindi garantiya na masasama ang kanyang pangalan sa balota. Ang COMELEC may power po kami na magmoto proprio, cancel ng candidacy ng isang kandidato upang siguraduhin na ang makakapag-file lamang ay yung mga kwalipikado at hindi mga panggulo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.